Good morning guys! So, papunta tayo ngayon ng work. Pero ito ay part-time. Day off ako ngayon, so kumuha ako ng part-time. Ano din siya? Community nursing. Cotiho, ito din siya. So, sasamantalahin natin magtrabaho ngayong summer habang maganda yung weather. Kasi kapag winter na naman or kapag dumating yung autumn, mas mahirap nang gumalaw sa Cotiho ito. Kaya habang ayos pa yung weather and hindi naman ganun din nakakapagod, sinasamantala din natin magtrabaho. Char. Pag autumn naman kasi, ang ano dito is yung ulan. Actually ngayon nga dapat uulan maghapon, pero okay naman yung weather. Cloudy, pero hindi pa siya umuulan. So hopefully hindi malakas yung ulan ng maghapon. Although meron naman akong gagamitin na company car. Ang ganda naman ng bahay na yun. May solar siya. Mukha pa siyang may sariling bus. Yayamanin. So, papunta ako sa may bus station. Buti na lang very accessible yung bus dito papunta dun sa may office kung saan ako magtatrabaho ngayon. So, yun yung sasakyan natin na bus 571. Tapos, dating siya in... Hindi ko nakikita pero dating siya in 4 minutes. So, dalawang bus yun. May isang change. And pupunta na lang ako dun sa office, kukuhanin yung mga susi, mga gamit, and then ready na tayong mag-home visits. Mukhang uulan yung makulimlim na. Kulimlim guys. Dito na lang may dalawang payo. Okay. Di naman nagana ang code. Ay. Wait lang. Hindi man nagana yung code sa may elevator. Tawagan natin yung office. Moy, di man nagana yung code sa elevator? Sa may baba. Wait lang, pindutin ko ulit. Ano malapit sa pinto? Nasa loob na ako eh. Hindi, yung isa. Yung mas malayo sa bintana. Pasok na ako. Ano na ulit? 5. Kinuha niya na. Okay. Tapos yung mga susi, may tao ba dun? Sige, sige. Oo. Oo, sige. Okay, Moy. Walang tao nga ni sa office. Moy, walang tao. Wala pa naman. Ma-open mo? Ayan, natunog na. Okay na kayo. So, mag-start na tayo ng home visit, guys. So, ilang visits lang naman ako this morning. Tapos, meron din akong office work sa kanila. Meron ding mga paperihome at paperworks. Ito na nga yung sinasabi ko na ulan na, guys. So, off to our next client. Ganda ng driving tayo sa Helsinki ngayon. Madadaanan natin yung, hindi pala to Regata. Ano pala to? Hindi tama, Regata. Ayun. Regata Cafe. Mahirap sa umpisa kapag ganito kasi hindi memorize yung address katulad yung kaninang pinanggalingan ko. Although ang bilis lang ng county niya, ang bilis ng home visit niya. Ayun nga lang yung paghanap ko mismo nung apartment, doon ako nahirapan. Kasi nasa isang malaking siya, parang service home. Pero medyo magulo. Medyo magulo yung kanilang
pagkakaayos ng mga apartments. Ang daan. Paano? Buti na lang automatic tong sasakyan nila. Kasi city driving, ang daming may tram, may bus, mga sasakyan, puro traffic light. Hindi pa man din ako yung sanay talaga na mag-drive, na stress ako pag madaming mga ganitong ganap. Kaya buti na lang automatic yung sasakyan kahit papaano, mas madali. Yung parking nito. Ikot-ikot ako dito sa may city center. Malapit to ng Campi eh. Tagal hanapin ang... Tapos wala din naman pala siya sa bahay. Ay, nakawa. Ito na naman tayo sa problemang maghanap ng apartment building. Mukhang mabilis lang naman. 15 minutes lang naman nakalagay. And medication lang din. Okay, mali. Nasaan na yan? Mga napuntahan ko ngayon na mga pasyente, in all fairness, mababait sila. A, B, C, D, E, F. Tapos S na ito agad. Paano yan? Hindi alphabetically in order. Ayun, nakita ko na siya sa kalayuan. Ayun nga, in fairness, ang babait ng mga patients na napuntahan ko ngayon. Minsan maawa ka din talaga sa mga matatanda dito. Kaya buti na lang talaga, may mga ganitong services, may mga community nursing service, mga kotiho ito. Kasi ito yung mga mga kaya pa naman nila sa tumira sa bahay and ayaw nila mapunta sa mga nursing home. Ayun nga lang, kailangan nila ng kaunting help. Minimal, naman, help from nurses. So, I think we're here. First door. Kawawa sila. May mga family member naman sila, pero hindi naman laging andyan yung family member nila for them. Parang ganun na yung naging culture dito sa Finland na either pupunta ng nursing home or kotiho ito. Last 2 clients na lang tayo, tapos office works. Layo pala nung isa. Mga ang biyahe mo na sa mahigit 20 minutes. Kapag sa private na kotiho ito, private na community nursing, hindi kasi sila iisang area lang eh. Talagang buong sila Helsinki. So, tinatry nila na yung kung ano yung magkakalapit, yun yung ibibigay sa'yo. Pero talaga minsan, may times na mag-end up ka na from one side to another, talaga. From end to end ang biyahe. Ang dami pang roadworks dito. Daming ginagawang daan na mas nagkokos ng delay. Kung nga din pala sa mga gustong mag part-time, pwede din mag full-time. Minsan nagpo-post ako sa Facebook page ko ng kapag yung sa may mga pwedeng ma-applyan. So, follow nyo din guys yung Facebook page ko. So, tapos na tayo guys sa mga home visits ngayon. Pabalik na lang ng office and nga yung 5th floor? Ay. So, ayun guys, nakatapos na tayo ng duty. And, ayun na nga, share ko lang yung realizations ko. Nakakalungkot lang din talaga na tignan yung mga patients na mag-isang tumatanda sa mga bahay nila na walang masyadong participation or support from the children or mga relatives nila. Parang minsan nakaka-guilty na iwanan sila ng mag-isa knowing na ganun yung situation nila. And yun yung culture talaga dito sa Finland. Talagang tumatanda silang mag-isa either sa bahay or sa nursing home. Madami din naman kaming patients na active mag-participate yung mga relatives, mga anak nila sa care nila, sa daily lives nila. Pero sobrang dami din talaga yung wala at talagang mag-isa lang sila. And syempre as a Filipino, kung ilalagay ko yung sarili ko dun, parang masyadong malungkot, ganun. Pero syempre kailangan din nating intindihin na iba-iba yung mga personal experiences ng mga tao. Hindi naman natin alam kung mga matatandang yon, anong klase silang tao, nung mga bata-bata sila, kung anong klase yung relationship nila with their family, mga anak nila, relatives, ganyan. So, we are not to judge them. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung nangyari sa past life nila. So kayo guys, ano sa tingin nyo yung ganitong culture? Kaya nyo ba na walang masyadong relationship
sa mga relatives nyo or sa mga anak nyo kapag tumanda na kayo. Well, anyway, that's it for this vlog, guys. Again, thank you for watching. Don't forget to like this video. Don't forget to subscribe. And I'll see you on my next one.